sa online. Ay, nag-aabang na sila na yung mensahe nila. Minsan mo na narinig sa naman na ito. Papapalain ko po ang mensahe ko at po ang lahat ay bago po, maliman sa aming mga pagmulaw sa Panginoon. Patawarin ko po ang bawat isa at ihanda mo ang pakinig. Kailangan mapakinggan ko naman pamuhan ang bawat salita mo pumatawag sa inyo sa Salamat po, Panginoon, paunahan mo po ang gawain ko mula sa pasimula mo wakas. Ano sa hindi matapos, Panginoon, lalo ko ka na ang presensya mo, ang pangyarihan mo, ang iyong mga mensahe, hindi namin ang mensahe ko. Salamat po, bless you, Lord, bless all, pag yan nasa online, naway hindi na manuwala yung mabano nito. Ikaw, Diyos na malay, nakalawag mo sa amin. Purihin ka na kinain ka sa kami, kuwan sa dalangin, sa pangalan ni Jesus, sa natin paglaw. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Ay pinagpupuri ng pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ating pong lumihin ang presensya ng ating Panginoon sa mga oras ito. Kung kaya, karapat dapat siyang awitan, karapat dapat siyang pasalamatan. At purihin. Sige po, tayo po umamit sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Ama. Umawit sa ating Diyos. Hallelujah, Lord, purihin ko, Diyos. Pasalamatan ka, Panginoon. Dito sa Diyos, kang magpuri sa Diyos, Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit ay nadarama. Hindi ko kayang pagpili ang pagdiriwang ng damdamin.
ito, Panginoon, patuloy, Lord, na inaalay namin ang lahat ng aming gagawin. Inaalay namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Mahal kita. Walang hanggan ang biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Lapit mo sa mula, hanggang sa pag-ibig, aminin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Sinlakay sa kasakitan, naroon ka sa likha ng halimaw. Kaya aking kaibigan, O Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Anak mo ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba'y magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y magbabago ang kabutihan mo? Buhay ko'y inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba'y magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko'y inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba'y magbabago ang kabutihan mo?
ng aming pagsamba, O God, pagdamis sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy, Lord, ang pagsama mo, Panginoon, ay laging nandyan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na nataglay namin, Panginoon. Nandito kami, may mga puri pagpasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy, Lord, na paunahan kami. Ang buong gawain ito, Panginoon, hawakan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri. Pagsabat at salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nasa Praise God, magandang gabi po sa inyong lahat. At kahit sa ating online, tayo pong lahat ay manalangin para sa mensahe ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataon nito, Diyos, na kami po, Panginoon, ay narito muli at amin pong itinataas sa iyo na kailan, Diyos, ang aming pong gawain na ito, lalo tingin po, Diyos, ang aming pong mensahe. Panginoon, pinagpala mo na po ang iyong mga salita at maging pulugan kami tatanggap, Panginoon. Lord, inaangkin po namin ang pangungusap at ang paghipo at ang pagpapala ng iyong Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, at ang aming nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Babahagi ko po sa inyo sa gabing ito ang mensahe ng Panginoon na meron pong topic po na unmasking. Ano po? Sabi po dito sa Psalms chapter 51, sa verses po 10 hanggang po sa 11. Unahin po natin sa ASND o kaya ang salita ng Diyos na version. Ilikha ninyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Tingnan po natin sa easy version po. God, please make me completely pure. Deep inside me. Make my spirit strong and true. And do not send me away from you. Do not take your Holy Spirit away from me. And the last po, the version, ang ganda po sa message po, the message. Soak me in your laundry. Ang ganda po ng the message. And I will come out clean. Scrub me. And I have show. And I have a snow white life. Tune me into foot tapping songs. Set this once broken bones to dancing. So, actually po, ang the message po kasi, hanggang sa 5 verses po siya. Pero ang ganda po, iba-iba ang kanyang salin, ang kanyang pong salin. Pero iisang talata o 2 talata ito na iba-iba po yung kanyang salin na pagkakasabi sa atin. Ano po? Sa ASND po, busilak na puso. Yun ang sabi dito. Lord, lagyan mo ako ng busilak na puso, parang ang lalim na Tagalog. No? At sabi dito, bigyan mo ako ng matapat na espiritu, Panginoon. Huwag mo akong itaboy. Sa mababaw na version, sa ibang version, mas kilala natin ito sa create in me a clean heart, O God. Ano po? And then, sabi po doon, cast me not away from thy presence, O Lord.
Hindi kaya ni David. Kasi ito pong Psalms chapter 51, ito yung mga panahon na si David po ay nagko-confess sa Panginoon at siya po ay humihingi ng kapatawaran sa Lord sa kanya pong naging kasalanan. Ano po, at sabi dito, Lord, make me a completely pure, deep inside of me. Sa kaloob-looban, sa kaiputuran ko, Panginoon. Kasi alam ni David na nagkasala siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, linisin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng isang bagong puso. And then make me strong. Make my spirit strong and true. Palakasin mo ako. Nangihina siya, ano po? And then, sabi dito, do not send me away from you. Sa Tagalog, huwag mo ako itaboy. Sa ibang translation, huwag mo ako hayaang malalayo sa iyong presensya, Panginoon. So, ipinakita ng ating pong teksto dito na ang pinaka issue ay yung puso ni David sa harapan ng Panginoon. Ano po, wala namang makapagsasabi sa kanya, kundi siya mismo sa kanyang sarili, alam niya ang kalagayan ng kanyang puso sa harapan ng Panginoon. At ito pong isang kilalang talata sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ASND ulit po ang unahin natin. Sinabi dito ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad, ang kagisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. So wala naman sa atin makakakita ng puso ng bawat isa sa atin. Ano po? Pero sabi ng Panginoon, ako na inyong Diyos, nakikita ko yun. Ayon sa ECB po, o kaya CEB pala, CEB version. Sabi dito, the Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one just because he is tall and handsome. He is not the one I've chosen. People judge others by they look like, but I judge people by what is in their heart. Yung easy version po, paborito natin ito kasi ang ganda ng kanyang pagkakasabi dito. But the Lord said to Samuel, do not look at how handsome or how tall Eliab is. Pinangalanan na. Ano po? I have not chosen him. The Lord does not look at the people in the way that people do. People look at the face and body of a person. But the Lord sees what they are like inside. Ayan, alam niyo po, we are now in this judgmental generation. Ano po, na tinignan ka lamang, may naisip na, at may masasabi na kaagad. At maraming pagkakamali, kasi ang nakita lang po niya, yung sa labas. Ano po? Pero ang ganda, kasi ang sabi po ng Panginoon, ako na inyong Diyos ay iba sa inyong pag-uugali, dahil kayo'y sa tingin, tumitingin kayo sa labas, sa mukha. Sabi dito, sa katawan. Kaya minsan meron tayong kasabihan, small but terrible. Tinignan mo, ang liit nito, parang wala lang. Pero yung, nung makita mo, yung kakayanan niya, mamamangha ka. Maliit lang, pero grabe. Ano po, magaling po siya. So, hindi mo talaga pwedeng husgahan ng isang tao. Ano po? And then, nasabi po dito, hindi naman talaga siya yung pinipili ko. So, ito sabihin ng Panginoon, may hinahanap po siya na magugustuhan niya kapag tinignan niya po. Actually, una natin itong matatagpuan sa panahon ni Noe, na si Lord nagsisi, sabi niya, nagsisisi na ako na nilikha ko ang tao. Pero nung siya napatingin kay Noe, napangiti ang Panginoon, sabi niya, meron pa pala. Ano po? Meron pa pala isang matuwid. Ang una po, sa ating mensahe, kumusta ang puso mo? Your heart condition. Pwedeng normal? Pwedeng mahina? Meron pa nga karagdagan dyan eh. Mayroong enlargement of heart, tinatawag. Ano? O kaya sick heart. Pwede itong sa literal, pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay spiritual. Ano po?
At ang sabi dito, kung mayroon lang sanang lie detector, sa church. Pagpasok mo dyan, may lie detector, Sabi nga po, pwedeng hindi tayo makakapagkaila kung ano talaga ang kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. And binanggit po sa 1 Peter chapter 4, verse 17 to 18, dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. So, huwag natin pag-usapan yung sa labas, At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid nga ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kumbaga po, mas mababaw na pakahulugan. Kung ang matuwid nga ay napakahirap na maligtas, gaano pa kaya yung masasama? So, ibig sabihin, ang judgment ng Panginoon ay hindi lamang doon sa mga sinners, magsisimula po sa atin na mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos, na nasa loob ng church, na nasa loob ng sinasabing Christian community. Doon magsisimula ang judgment ng Panginoon. Hindi agad tumingin ang Diyos doon sa labas. Dito muna, kayo muna. And then, nasabi po dito, napakahirap because kay Lord, it is a matter of what is inside of us. Napakahirap po, It is because kapag kinumusta mo talaga ang iyong kapatid sa Panginoon, kung kumusta siya, palagi namang isinasagot lagi na mabuti. Mabuti. Pero ano talaga ang tunay na kalagayan ng kanyang puso sa harapan ng Panginoon? Kasi po, kapag ang pinag-usapan ay puso, sa pangatlong tatalakayin natin mamaya, 3 points lang po, yung puso natin, yun na po yung buong pagkatao natin. Hindi na siya isang part ng internal organ natin, kundi sa harapan ng Diyos, kapag tumingin siya sa puso natin, tinignan ka na niya sa buong pagkatao mo. Na kung ano ang kalalagayan ng puso mo, at kung ano nakita ng Panginoon, yun na yun. And we cannot resist. Kasi alam ng Diyos lahat, kaya nga kung titignan natin, meron siyang binabanggit na kapag ang Diyos ay tumitingin sa atin, we are naked in His eyes. Wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Lahat ay alam niya, lahat ay nakikita niya. At walang maliningid sa Kanya na kahit na ano pong bagay. Kaya nga po si David, sabi niya, nakasala talaga ako, Lord. Kaya Panginoon, ito po ako. Create in me a clean heart, Lord. And cast me not away from Thy presence, Lord. Hindi ko talaga kaya na ako'y mawawalay sa presensya mo dahil sa nagawa kong pagkakasala. Ang hirap po talaga, At napaka-bless natin ngayong generation, ang tawag sa atin mga raptured saints. Tayo ang pinatutungkulan ng rapture sa pagbabalik ng Panginoon. Tayo po yung magbe-benefits ng rapture. Pero after that rapture, tayo po ay, kami nga po doon, wala na ang Holy Spirit sa panahon ng tribulation. Imagine mo, wala na magkukonvict sa'yo. Wala na sa'yo magkukomfort. Wala na sa'yo magtuturo. Wala na sa'yo maglilid. Wala na sa'yo magpapalaala. So paano? Anong mangyayari? Kakayanin ba? Napakahirap siguro sa panahon ngayon. So, salamat sa Panginoon dahil una po, ang dealing ng Lord sa atin, una naman talaga is to the Holy Spirit in our life. Arbiter po yan ang gumagalaw at mararamdaman mo yung inner conviction. Kaya nga ito si David, hindi niya po nahihintay na siya hatulan ng Panginoon. Siya mismo sa kanyang sarili, inamin niya na sa harapan ng Panginoon. After that inner conviction, yun po papasok yung review. Kung doon sa conviction, hindi ka pa rin nagpadil sa Panginoon. And after that conviction po, magkakaroon na po na tinatawag po na exposure. Kasi ginugbi ka na ng Panginoon, nireview ka na ng Panginoon. Siguro through preaching, siguro through reading, And then, hindi ka pa rin nagpadil sa Panginoon. And after that, exposure po. Anong exposure? Ibig sabihin,
makikita na po yan ng iba, malalaman na ng iba, yung sitwasyon ng puso mo. Ano po? And after that is judgment. Ito yung sinasabi ng 1 Peter chapter 4, verse 17 to 18. There will be a separation of the wicked and the righteous. There will be a separation, ano po, of the goat and the sheep. Hindi lamang sa final judgment, kundi ngayon pa man. Magsisimula na, at nagsisimula na, ano po. Kaya kung titingnan po natin, pag binasa natin ang kabuuan ng Biblia, mayroon pa pong madadaanan na sinasabi ng Biblia na the same feathers flock together. Kanya nga po, salamat sa salita ng Panginoon dahil buhay at mabisa ito na kapag tayo po'y ika nga po nakinig dalaga tayo at tinanggap natin ang salita ng Panginoon, tayo po'y naaalay ng puso natin, naayos. Ano po, nadidin ng Panginoon. So, as sa pangalawa, the real condition of heart. Kanina tinanong natin, so kumusta ang puso mo? Di natin masasagot, ano? Pero, tingnan natin ang salita ng Diyos para ma-reveal what is the real condition of our heart now in these last days. The real condition of our heart now in these last days, this is the real problem of the church today in these end times. Napatingnan mo, okay naman ang lahat. Wala naman talagang hindi okay. But, what is the reality? Many, they are pretenders. Ano po? Many, they are fake. Masakit pakinggan na bakit naging fake? Eh, tayo naman ay mananampalataya. They were multiple masks. Kaya minsan makakarinig ka po na, bakit ikaw ang bait mo sa loob ng church? Bakit pagdating mo dito sa bahay, ganyan ka masungit ka? Oh, isang maskara po yun. Bakit ang bait mo sa loob ng church, pagdating sa office, ay hindi naman ganon. Another mask na naman yun. Ano po? Bakit pagdating mo dito, ay ikaw naman ay talagang huli-huli, may pilog ganon. Pero pagdating mo doon sa magulang mo, hindi naman talaga ganon. Ano po? So, there is a different mask. Ano po? That we need to unmask. That is our topic this evening. Unmasking. Hubarin natin, katulad ni David, na ipinakita niya sa Panginoon, hindi talaga okay ang heart ko. Palitan mo ako ng bagong puso. Panginoon, sabi nga doon, isok mo sa laundry. I-scrub mo pa, Lord. Ano po? Kaya pala tama yung biro-biro na, oy, sabi niya, yan ay kuwan, yan ay kinula na, yan pa ay sinonrox pa. Ay, meron pala sa Bible na gano'n, ano, na ibabad daw sock to the laundry, and then i-scrub pa, pag lumabas daw ay white as snow. Alam niyo po, kung tayo nagkakamali, nakukulang, pupunta ka lang sa presence ng Panginoon, aaminin mo lang, lilinisin ka ng Panginoon. Kasi lahat naman nagkakamali, nagkakasala pa. Ang kailangan lang po, paglapit sa Lord, balikan natin ang Lord, balikan natin ang Panginoon. Kaya nga sabi ni David, Lord, ang pinakapakiusap ko sa iyo, cast me not away from thy presence, O Lord. Ang hirap po pag wala sa presensya ng Panginoon. Ano po, maghihina ka, manulumpay-pay ka, matatalo ka ng problema, ng mga pagsubok sa buhay. Matatalo ka ng mga suliranin. But if you are in the presence of God, in His presence there is peace, there is joy, there is deliverance, there is release, there is healing. Yung ba umaawit ka ba lang sa Panginoon, kanina mabigat ang pakiramdam mo, pero na ikaw ay umaawit, nariyan ka sa presence ng Lord, naninilis ka na kaagad. At hindi tayo makatatagal sa ating Christian life ngayon in these last days kung tayo po ihiwalay sa presensya ng Panginoon. The real condition of our heart now, ano po, in these last days, not just they are pretending and fake, and many, they are wearing multiple masks. But, sabi po dito, minsan, nadjudge po natin yung iba, pero hindi natin nabalikan yung ating sarili. Nasabi ni Lord, akala mo lang. Yun po ang mahirap, ano? Yung pag-aakala mo. At sabi doon, akala mo lang pala, nakatayo ka pa. Hindi na pala. Parang si Eliseo, pumapalakol pa siya ng
kahoy. Pero wala na palang patalim, nakatalsik na pala yung patalim. Kala mo lang, anointed pa tayo, pero wala na pala. Ano po? So kung titignan po natin, it is not about your talent, it is not about your skill, it is not about your anointing, it is not about your potentiality. It is not about it. Because the Lord looking to our heart. Kasi yung potential natin galing kay Lord. Ang meeting natin galing yan sa Panginoon. So ano ang mahalaga kay Lord? It is not about the empowerment. No, Kanya yung empowerment. Eh. Yung talent sa Kanya, yung gifting sa Kanya. Ang mahalaga kay Lord is our heart. Ano po? So, kinulit niya po si Prophet Samuel. Sabi niya, ikaw, huwag kang tumingin how handsome Eliab is. How tall Eliab is. Eh kasi, siyempre, si Samuel, ang iniisip niya, ang pagiging hari, kinakailangan, meron talagang personal appearance talaga. Noong panahon, merong kwalifikasyon na kinakailangan, talagang matikas ka, matangkad ka, may tsura ka. Yan ang nasa isipan ni Samuel, kahit na siya prophet. Yung standard ng tao. Pero si Lord sabi niya, hindi talaga. I am not looking about how tall it is, how beautiful you are. Kaya nga, minsan, meron po mga joke na, oo nga, ang ganda mo, late ka naman. Oo nga, ang bango-bango mo, ay late ka naman. So, parang nawawala na tayo doon sa tinatawag na true essence, ano po, of our real condition of our heart before the Lord, na ang pinakamahalaga talaga is yung pagharap natin sa Panginoon na yung heart natin ay okay. And masyado tayo nakafocus sa ating panlabas. Na minsan tayo po ay nawawala na sa tamang focus na si Lord pala, hindi naman sa panlabas ang basihan ng Panginoon. Ano po? Kundi sa panlooban na natin. Kaya pwede pasado tayo sa iba, pwede pinapalakpakan tayo ng iba, natutuwa sa atin ng iba, pero baka si Lord nakangiri sa atin. Ano, baka hindi makatingin sa atin. So, kung hindi tayo magpapakorek sa salita ng Panginoon, ay mananatili tayo sa isang puso na hindi malusog sa harapan ng Panginoon. If you always look outwardly, ano po, mamimiss natin yung enjoyment, ano po, ng kalooban ng ating Panginoon. At kung titingnan po natin, in this last part, alam nyo, ang mga barbero, pagka pumasok ka doon sa pagupitan, titingnan yung mukha mo kung anong bagay sa iyong gupit. Ano, ang mga manicurista, ang titingnan naman, hubog ng iyong kuko kung ano ang bagay sa iyo. Ano po? At yung mga dentista, pag pumunta ka, siyempre, ngipin mo at titingnan niya. Ano po? Pero napakasarap kasi po, sa Panginoon, wala po lahat yun. It is not important to God. The material things na doon tayo masyadong nakapokus. Ano po? At doon tayo nagbibigay ng tinatawag po na satisfaction and enjoyment sa ating buhay. Nakakalimutan natin ano yung satisfaction ng Panginoon sa atin. At ano yung enjoyment ng Panginoon sa atin. Salamat sa sipag natin. Salamat sa paglilingkod natin. Salamat sa katapatan natin. Salamat sa pananatili natin. But it is between you and God only. While you are serving God, while you are doing your faithfulness to God, it is only between you and God who knows. While doing it, sabi ko nga, bilin ko lang palagi, ano bang gawin natin? Gawin natin kay Lord. Para kahit hindi ka pasalamatan, hindi ka palakpakan, kahit hindi ka makatanggap ng papuri, wala kang regrets kasi ginawa mo naman yun sa Panginoon eh. Yung pagdadalo natin sa mga gawain, hindi lang para tayo ay present, ano po, at mairaos natin kasi Kristiyano, kailangan magsimba, kasi Kristiyano, kailangan manalangin, hindi lamang dapat ganoon. Ano po? Because there is God who is looking unto you, na nag-iintay na tinatawag na tunay, ano po, na puso mo habang ginagawa mo yun. While doing those things, those ministries, those serving in God in everything, ang kausap natin si Lord. Amen? Alam niyo po, sa buhay natin,
ulitin ko yung basic na madalas kong sabihin. Itong last days na ito, bago tayo datna ng Panginoon, paayusan ang puso ngayon. Ano po, napakita na natin yung pagiging excellent natin sa ministry o kaya sa ating Christian life. Napakita na natin po yun. Pero ngayon, let us look to our heart. Yung puso na matiyak mo na pagtumingin ng Panginoon, napapatamsak ang Panginoon. Sinusukat tayo ng Diyos, hindi sa galing, hindi dahil sa tagal na natin sa pagiging Kristiyano, ano po, hindi doon sa dami ng nagawa na natin. It is not about it. It is about your heart while doing it. Alam niyo po, kung kumustahin mo ang sarili mo ngayon, kumusta po talaga, yung totoo, kung aamin lang tayo, kumusta ka? Kumusta ang heart mo ngayon? Kailangan mo ba ng bagong puso? Kailangan mo ba talaga na palitan ng Panginoon yung puso mo na yan? Dahil hindi natin kaya na tayo ang gagawa niya, kundi ang Panginoon lamang. Sabi nga po dyan, kung mayroon tayong dapat nahangarin, is yung buhay natin na maayos sa harapan ng Diyos. Kung mayroon tayong dapat na pangarapin, is yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kung mayroon tayong kinakailangan na abutin o kaya hangarin pa o pangarapin sa ating buhay, is yung mapangiti natin at mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Masyado malayo na tayo. Dahil masyado tayo na-focus sa ating mga sarili, sa mga talent natin, sa mga anointing natin, sa galing natin, sa katapatan natin, sa dami nating nagawa, sa tagal natin sa Panginoon. Masyado doon na tayo na-focus na iniisip natin, Panginoon, meron talaga ako sa harapan mo. Balikan po natin ang kalalagayan ng ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Let us pray, let us desire a change and a new heart before the Lord. Last thing, our heart is who we are. Dito po ako magtatapos. Our emotion, our will, our feeling. That is the real condition of our heart now. And whatever the condition of your heart now, your heart will speak of who you are. Kaya nga, may sinasabi ang Biblia na out of the abundance of heart, the mouth is speaking. Kung ano lumabas sa bibig mo, yun talaga yung laman ng puso mo eh. At kung anong laman ng puso mo, kasi dinilibre yan ang isip mo. At kaya yan may dinilibre ang isipan mo, kasi ang nagbibigay ng information sa isipan mo, yung mata mo at saka yung tenga mo. So ano madalas mong babaran? Para yun na makuha niyang information, at yun ang i-deliver niya sa isipan mo, at yun ang bababa sa puso mo. Kaya nga po, hindi nagsasawang magpaalaala. Basahin natin ang Biblia. Basahin natin ang salita ng Diyos. Doon tayo lalakas. Doon tayo magiging matatag. Doon tayo dadatan ng Diyos na tayo ay maayos. Kasi ang salita ng Panginoon ay kumpleto. Walang kulang. Amen po ba? Kung anong naririnig palagi ng iyong tenga, ito po yung nag-deliver sa ating isipan ng information. At kung anong nasa ating isipan, yun palagi ang bumababa sa ating puso. So saan babad ang ating mata? Saan babad ang ating tenga? Para ngayon, ano ba ang laman ng ating isipan? Kaya sabi ni Pablo, be ye transformed. Magbago na kayo. Sa pagbabago ng iyong isipan. Kung hindi mababago ang iyong pinapanood, kung hindi mababago ang iyong pinakikinggan, hindi mababago ang iniisip mo ngayon. At dahil hindi bago ang iniisip mo ngayon, ito palagi ang bababa sa puso mo. Hello? Alam niyo yung bang maraming ngayon talaga yung mga drama na papanoorin natin na ikaw nga, malungkot ka lang, malungkot ka pa ng drama, lalo ka pang nalungkot. Hello? Alam niyo po, be very careful in these last days. Masana tayong na-entertain ng ating nakikita at ang ating mga naririnig. Na minsan po yun ang giging dahilan na hindi na healthy ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Kasi po, yun na po yung karga, yun na yung laman ng puso mo. Jeremiah chapter 17 verse 9 po, babasahin ko po ang ASND. Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama?
Sa NIV po, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Deceptive po masyado madaya ang puso natin. Kasi akala mo yung nararamdaman mo tama. Akala mo yung laman ng puso mo tama. Sino ba sabi dito? Ang makakaunawa nito? Sino ba talaga ang makakaalam nito? Ang Lord. Amen? Ang Panginoon. Ang tinitingnan sa atin ng Panginoon ngayon ay kung ano ang nilalaman ng ating puso at napakahalaga kung anong laman ng ating mga puso ngayon. Hello po. God is looking to the condition of your heart, of our heart now. 826 times binanggit sa buong Biblia from Genesis to Revelation ang tungkol sa puso natin. Ibig sabihin, kapag sa hermeneutics po, kapag paulit-ulit, napakahalaga po nito. Because our heart matters most sa ating Panginoon. Kung tayo, mahalaga yung panlabas, ngingitian ka ng tao, kakausapin ka ng tao, maganda ang pakikitungo sa'yo, yun ang mahalaga sa atin. Pero kay Lord, hindi eh. Ang mahalaga sa Panginoon, ano ba talaga ang laman ng puso mo habang umingiti ka sa kapwa mo? Ano ba talaga ang laman ng puso mo habang ikaw ay nakikipagkamay, habang ikaw ay nag-entertain sa tao, habang nagpupuri ka sa Panginoon, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, ano ba ang laman ng puso mo ngayon? Because the approval of God is whatever is inside of our heart. What is inside of us. Ano po? Sabi ni Jeremiah, ang pinakamadaya sa tao ay ang puso. Dadayain ka talaga ito. Kasi ito po, palaging ito, ang gusto nito, siya po ay napipis. Ang gusto nito, nag-i-enjoy siya, masaya po siya. Yung siya po ay nalulugod. Ano po, ito ang gusto niya. Kung ano magpapasaya sa kanya. Pero ang tanong, masaya ka, pero masaya ba si Lord? Hello? Sa tingin mo ba, ikaw, enjoy na enjoy ka? Now the question is, si Lord ba nag-i-enjoy din ba? Ikaw, ayaw mo masaktan. Pero ang tanong, si Lord, ilang beses na nasasaktan? Hello? Pwede ba po na sa buhay po natin ngayon, balikan natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon? Ano po? Very intentional po ang Lord sa atin. At alam niyo po, minsan, meron tayong dalawang choices sa ating buhay. Ang Diyos o ikaw. Aminin natin ngayon, madalas pinipili natin ang ating sarili. Many times, we choose ourselves than God. Yan po yung katotohanan po niya. Kanya nga po, kung titignan po natin, malaki ang kaibahan ni Judas at ni Peter. Ano po? Si Judas, hindi talaga siya nag-repent eh. Hindi talaga siya nagpabago ng puso niya sa Panginoon. Pero si Peter, ano po? Kung titignan po natin, ang laki ng kaibahan po nilang dalawa. Kasi dinilay niya nga si Lord. Ano po? Pero bumalik siya sa Panginoon. Nagsisi po si Pedro kung titignan po natin. Sa buhay natin po, ang Diyos na lang, ang Panginoon na lang, ang nakakaalam, amen, ng katotohanan sa ating mga buhay. Kasi pwede mong sabihin, ako naman nag-aayos ako. Ako naman okay ako. God knows. He knows. Life is too short. Sana huwag na natin sayangin pa ang mga panahon sa buhay natin kasi maikli na nga lang ang buhay. Maikli na lang itong last days na ito po. Wala nang mahaba pa na panahon para po sabihin natin na tayo po ay nandun pa sa paglalaro ng ating buhay Kristiyano at pagsasayang ng panahon. Wala na po mahabang panahon pa. Wala na po. And the last verse, sa mga ngaran po, chapter 12, verse 13 to 14, ngayong nabasa mo na ang lahat ng mga ito. Ito ang aking huling payo sa iyo. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang mga utos niya. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. At ito po, napakaganda sa last verse. Sapagkat hahatulan ng Diyos, ayon sa lahat ng ating ginagawa, tayo'y hahatulan ng Diyos. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. Now I have heard everything, and this is what I have decided.
Respect God. Obey His command. That is God's purpose for all people. Remember that God will judge everything that we do to see if it is good or it is bad. He knows even the things that we do secretly. Tumayo tayong lahat. Pasiyasa tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Walang kahit na anong bagay na sekreto sa harapan ng Diyos. Ang tanong ko po ngayong gabi, what you are doing when you are alone? What did you do when you are alone? Ano ang ginagawa mo? Anong nasa isipan mo kapag nag-iisa ka na lang? To God, there is no secret. Sa atin, napakarami nating sekreto. At hindi po alam ng marami. Pero po, alam ng Diyos. Hallelujah, Lord. Siyasatin mo kami ngayong gabi. Kung damage sa puso namin ngayon, Lord. Help us, Lord God. Makita namin, Lord, at aminin namin, Lord God, ngayon, ang kalalagayan ng aming puso, ng aming buhay pananampalataya, ng aming buhay paglilingkod, Panginoon. Lord God, tingnan mo kami ngayon, Panginoon. Hindi mo kami magsalita, alam mo ang lahat, wala kaming malilihim, wala kaming maililingit sa iyo, dakilang Diyos. Give us a true heart, Lord. Lagyan mo kami ng isang pusong totoo sa iyong harapan. Isang puso, dakilang Diyos, na karapat-dapat kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Give us, Lord, a new heart. Isang puso na may pagkatakot sa iyo. Nasabi dito, Lord, sa iyong salita, may pagrespeto sa iyo. May paggalang sa iyo. May pagsunod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng isang pusong puno ng respeto sa iyo. Ng isang puso, O Diyos, na talagang totoong sumusunod sa iyo. Panginoon, it's all about you and us, Lord God. And me. And every one of us, Lord God. It's between you and me. It's between you and God. Panginoon, touch everyone. Give us a changed heart. Give us a changed mindset, Lord. Sanctify our eyes. Sanctify our ears, O God. To have a sanctified mind, Lord God. To have a sanctified heart. To become pleasable unto your sight. Sabi ni Pablo, I rather to choose please God than to please men. Lord, enough to become a people pleaser. This time, O God, ikaw naman. Help us, Lord. Bless us, O God. Help me, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, itong puso na ito na minsan hindi na marunong umiyak sa iyo. Pero madaling umiyak sa problema. Itong puso na ito, dakilang Diyos, na madaling mag-focus sa problema pero hindi nakafocus sa iyo. Lord, change this heart. Na lagi kami nakafocus sa mga temporal na bagay, Panginoon. At nakakalimutan na namin ang eternal things, Lord, na mas mahalaga sa iyong harapan. Ama, salamat sa iyong mga salita. Lord, unmask every one of us. Tanggalan mo kami ng mga maskara ngayon. Panginoon, expose us, O God. Reveal, O God, our true personality before your sight. Look at every one of us, Lord. Tingnan mo kami ngayon. Tanggalan mo kami ng mga maskara, mga pagkukunyari, pagtatago. Dahil ang Diyos, reveal what is inside of our heart. Rebuke us right now, Lord. Ituwid mo kami habang mayroon pang panahon. Life is too short. Panginoon, madatnan mo nga nawa kami dakilang Diyos. Na masisiyahan ka sa amin, malulugod ka sa amin, Panginoon. Bless every one of us, Lord. Seal your word na hindi tumaagaw ng kaaway, Panginoon. Salamat po for unmasking us, Lord God, for giving us a new heart, a new mind, Lord, a sanctified mind, a sanctified ears, a sanctified eyes, O God.
and a sanctified heart, O God, before your sight. Ama, salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw lamang ang tanging magkagagawa dito sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Grabe po yung message po ni Lord ngayong gabi. Talagang nakaka-bless at nakaka-basag yung puso. Ayan. Talagang ninanmas ni Lord yung mga laman ng ating puso. At na-review talaga. Ako personally, na-review ako sa mga narinig ko. Galing po kay Bishop. Na galing kay Lord na kinamit po si Bishop. Ayan. So, ang nakuha ko po doon sa tinuro po ni Bishop Ruth ay we are naked in His eyes. Kaya po maging totoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Tama na po ang pagkukunwari natin. Tama na po yung pagtatago natin ng mga kasalanan po natin. Yan. Kasi po, yun nga, sabi po ni Bishop, may apat daw po yun. Conviction, review, exposure, judgment. Binigyan po tayo ni Lord ng 3 chance. Kinonvict niyo po tayo, nireview po niya tayo ngayon. At huwag na po natin hayaan na i-expose pa po natin sa buhay po natin. Magbago na po tayo ng ating pamumuhay at pasiyasan po tayo sa Panginoon. Isuko na po natin sa Panginoon ang ating mga puso. At isa pa po nakuha ko po doon, huwag na po tayong maging pretenders, huwag na po tayong maging fake sa harapan po ng Panginoon at sa harap ng mga tao. Huwag po natin pahintulutan ang kaaway na alisin po tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag po natin hayaan na alisin sa atin yung gift ni Lord na everlasting, na buhay, yung joy na nasa piling po ng Panginoon. Kasi yun po ang gusto ng kaaway. Maalis po tayo doon sa kapayapaan na mayroon tayo. At huwag din po tayo maging judger sa ibang tao. Dahil tulad po nung tinuro po ni Bishop Ruth, lahat po tayo ay makasalanan. Kung tayo po ay kinausap ng Panginoon, talagang makikita po natin kung gaano po makasalanan ang bawat isa sa atin. At nawa po ay nakita po natin lahat yun na tayo ay wala po sa atin ang hindi makasalanan. Kaya po, magtapat po tayo sa Panginoon at ibigay po natin ang ating puso. At it is about you and God. Kayong dalawa lang, kami lang ni Lord, kayong dalawa lang ni Lord ang mag-uusap sa buhay mo. Wala yung katabi mo, walang pananagutan yung katabi mo sa ikaw lang. Ikaw lang ang may responsibilidad na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Kaya magtapat po tayo sa Panginoon. God is looking unto you while waiting sa paglapit mo sa Kanya. Minsan po, talagang ako guilty sa mga sa ganito po na talagang inuuna ang mga bagay sa mundo na ministry, ganyan. Pero napapabayaan na po natin yung relationship. Napapabayaan ko na po minsan yung relationship ko kay Lord. At nawapala po tayo ay makita natin yung kahalagahan. Sobrang kahalagahan po pala na kailangan po ay palagi po natin kinakausap si Lord. Pangarapin po natin, sabi nga po kanina, pangarapin natin ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hangarin natin na palagi natin mapangiti ang Panginoon. Huwag mag-focus sa mga skills and talents po at sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Mag-focus po tayo sa kung ano yung nakikita ng Panginoon sa puso natin, sa relationship natin sa Panginoon. I-guard natin yung ating mga paningin, ang ating iniisip, ang ating mga narinig. Kung alam naman po natin na ito ay hindi
kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ito po ay hindi naman si Lord ang mapapulihan o magiging daan ng kaaway ang mga bagay na ito para po makapasok ang kaaway sa atin. Huwag na po natin itong i-entertain. Our heart matters most. Kaya po, huwag tayong magpanaya sa mga pinapakita, pinadidinig sa atin ng kaaway. Lastly po, many times we chose ourselves than sana po lagi po natin piliin ng Panginoon sa buhay po natin. Tama na po yung tayo. Si Lord na po yung palagi natin piliin. Lumakad na po tayo dun sa daan na pinadadaanan po sa atin ng Panginoon. Huwag na po natin piliin yung sarili natin daan. And God knows, si Lord lang ang nakakaalam kung ano yung mabuti para sa atin. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang ating mga puso. Hayaan natin si Lord yung mag-direct sa ating buhay. At lastly po, ganda po nito, respect God and obey His command. Sa lahat po ng ating gagawin, palagi po natin piliin i-respeto ang Panginoon. At i-obey po natin ang kanyang command. Ayan po. Sige ba tayo pong lahat ay tumayo para po sa pangwakas na panalangin. Sige po, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na mahal mo kami, Lord God. At lagi kang nakatingin sa iyong mga anak. Ikaw po ay concerned sa amin. Ikaw ay laging nag-aaruga sa amin. Kaya pinaalalahanan mo po kami ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, kami pinagpala dahil kami binisita ng iyong lingkod, Panginoon, sa napakayamang mensahe na daladala niya, Panginoon. Lord, dinadalangin namin ang pagpapala sa buhay niya, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga pangangailangan, sa kanyang pisikal na pangangatawan, Panginoon, at lahat ng desire ng kanyang puso, Ama, ay loobin mo pong ipagkaloob sa buhay po ng iyong lingkod na si Bishop Ruth, Panginoon. Lord, tunay na napakabuti mo sa amin dahil siya ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At sa lahat, Lord, ng mga tulong at sacrifices niya sa iglesyang ito, Panginoon, ay balikan mo siya, Panginoon, ang higit na pagpapala sa kanyang buhay, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya, Ama. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Sa gabi na ito, Panginoon, nawa ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Ito ay aming mapagbulay-bulay pa, Panginoon. At makita namin, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon, ang bagay na partikular mo pong pinagagawa sa bawat isa po sa amin, Ama. Hindi po aksidente na napakinggan namin ito, Panginoon. Ito, Lord God, ay nilayan mo upang mas tumatag kami, upang mas lumalim kami, Panginoon, upang mas malugod ang buhay namin sa iyong harapan, Lord God. At patuloy, Lord, na humihingi kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa amin pong mga puso, Lord God, na ito'y lagi mong linisin sa bawat araw, Lord. Pusong dalisay ang sa amin likhain, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat oras ng buhay po namin, at anuman ang aming gagawin, anuman ang aming iisipin, sasalitain, madarama, Panginoon, Lord, nawa lagi naming maisalaang, Panginoon, na ang Diyos namin banal, Panginoon, na dapat namin paglingkuran ng may katapatan at sundin, Panginoon, ng may katapatan sa buhay po namin. Lord, we honor you. Bless mo po ang bawat isa na aking pong mga kapatid na narito, maging ang mga nakatutok po sa online at sa aming pag-uwi, kami po ingatan mo, at sa mga darating na araw, Lord God, kami po iyong gabayan. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon, at sa buhay namin, ikaw ang tangi po namin luluwalhatin at pararangalan. Bless your name, Lord God, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagiging po ang Panginoon. Muli po tayong umawit sa ating Diyos. Muli po tayong pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa iyong papuri namin, Lord.